Mga ka-Republic, makakaapekto ba sa Barangay Ginebra ang upset win na nakuha ng Phoenix laban sa Rain or Shine? Sa isang di inaasahang pagbaligtad ng mundo, winakasan ng Fuel Masters ang nagbabagang 7-game winning streak ng Elasto Painters. At sa panalong ito, isang malakas na babala ang ipinadala ng kupunan ni Coach Charles Chu sa mga nangunguna sa team standings. Kabilang dito ang Barangay Ginebra. Nasa magandang posisyon ngayon ang Phoenix para makipag-agawan din sa top 4 spots. Dahil dito, iigting pang lalo ang mga natitirang laro sa elimination round. Hard press ang bawat kupunan na kumuha ng panalo hanggat ipinapahintulot ng pagkakataon. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, winakasan ng Phoenix Fuel Masters ang nag-aapoy na 7-game winning streak ng Rain or Shine. Paano ito makakaapekto sa Ginebra at sa iba pang team na dahan-dahan ang pumoporma para posisyonan ang top 4? Sa pagkatalo ng Elasto Painters kagabi sa kamay ng Fuel Masters, nabuksan ang pinto para sa mga humahabol. Kung dati ay sigurado na halos ang Rain or Shine sa itaas, ngayon ay nagkakaroon ng logjam o siksikan sa middle standings. Isang talo o pagkakamali ng mga nasa top 4, aakyat ang nasa number 5 o number 6 kung may maipananalo silang laban. Ang Ginebra na kilala sa kanilang never say die attitude ay kailangan maging perpekto sa kanilang mga natitirang laro. Maraming naniniwala na magaang na assignment ang sunod na laro ng mga mag-aala. Laban ito sa Blackwater Bossing, ngunit lagi po nating sinasabi, huwag maging overconfident. Tulad ng nangyari kagabi sa laban ng Rain or Shine at ng Phoenix. Lahat ay umasang magtutuloy-tuloy ang Elasto Painters para ilista ang kanilang pang-8 panalo, pero ang nangyari, ang LPG Masters ang naglista ng kanilang pang-5 panalo at inilagay ang kanilang kupunan sa magandang posisyon para manatiling kasama sa mga team na pwedeng makipag-agawan sa top 4 positions. Ang pagkatalo kagabi ng mga bataan ni Coach Yang Giao ay nagpapatunay lang na lahat ng team ay hindi unbeatable. Lahat ay pwedeng matalo. Dapat ituring na must-win ang natitirang laro ng mga mag-aala. Dahil may lagjam o siksikan sa middle standings, importante ang bawat panalo at ang bawat pagkatalo'y parang masakit na pagkahulog sa hagdan. Pwedeng bumagsak ang team sa labas ng top 4 positions na magiging masakit dahil kaakibat ng lower 4 ang twice to win disadvantage laban sa top 4. At hindi gusto ni Team Ko na mangyari na naman yan. Noong nakaraang conference, nagkaroon sila ng twice to win disadvantage laban sa Converge. Oo nga, at nagawa ng Gin Kings na pataubin ang Fiber Xers, ngunit kinailangan nilang dumaan sa dalawang matinding laban. Naligtasan nila ang Telco franchise team, pero nadali naman sila ng San Miguel sa semifinals. Anyway, dibdiban ang preparasyon ng Gin Kings para sa darating nilang laro sa Biyernes. Laban ito sa Blackwater at kahit maraming nagsasabing easy assignment ito para sa mga mag-alak, kilala si Team Cone bilang isang coach na ayaw ilagay sa sapalaran ang lahat. Lalo na't siguradong napanood nila ang laro sa pagitan ng Rain or Shine at ng Phoenix. Tinalo ng Ginebra ang Phoenix kamakailan, pero pinataob naman ng Fuel Masters ang dating walang talong Elasto Painters. Kagabi, tinalo rin ang dating winless na Macau Black Knights ang Blackwater at ayaw ng Gin King na sila naman ang matsambahan ng bossing. Sinasabi ng mga analyst, halimbawa raw na parehong talunin ng Ginebra ang Blackwater at Titan Ultra ngayong April 24 at April 26 respectively, malaki ang magiging impact ng laban ng Ginebra at Meralco sa 1 ng Mayo. Ang larong ito raw ang pwedeng magdikta kung sino ang magkakaroon ng mas malaking chance kung lalanding ba sa top 4 ang mga bataan ni Team Cone. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa inyo, Daniel De Asis.
Dirty player daw si Abueva. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald mula sa Singapore. Salamat sa suporta kabayan. At sa iyo rin, Joy Neri Javier, dapat daw kay Abueva iba na lang sa PBA. Sa iyo rin, Iskaso, walang hiya talaga yan. Abueva, marami nang nagagalit sa iyo, magbago ka na. At sa iyo rin, Junicio Mercado, ito galit din ito kay Abueva. At sa iyo rin, shout out si Iking Sepe, iba na lang yan, si Abueva pa rin ito. At sa iyo rin, shout out Binhamin Hapayan, dadaanin daw ng Hinebra sa bilis ang Blackwater. At sa iyo rin, shout out Hari-Hari, hambog daw kasi si Abueva na naman ang tinutukoy nito. At sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman mula dyan sa Belgium. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.